Ang pagsasanib ng pananampalataya at politika, isang pagsusuri sa pagdarasal para kay Rodrigo Duterte. Isang sensitibong usapin ang bumabalot sa pampublikong diskurso, ang pagdaraos ng mga prayer vigil ng ilang grupo ng Kristiyano para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na, kaugnay ng kaso nito sa International Criminal Court. Ang mga panalangin ito ay nakatuon sa paghingi ng paborableng desisyon tulad ng interim release mula sa mga hukom ng The Hague. Ang pagtutok na ito ay naglalabas ng matatalim na tanong ukol sa moralidad, katarungan at ang papel ng pananampalataya sa politika. Ang pangunahing punto ng diskusyon ay nakasentro sa tila kontradiksyon sa pagitan ng Kristiyanong aral at ng advokasya para sa isang pinuno na inakusahan ng crimes against humanity. Ang drug war ni Duterte na nagbunga ng libo-libong patayan, marami ay mula sa mahihirap na sektor at walang dumaan sa angkop na proseso, ay mariing kinundena ng iba't ibang human rights na grupo at maging ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines bilang isang reign of terror. Ang pag-amin mismo ni Duterte na mayroon siyang napatay noong siya ay alkalde pa ng Davao at ang kontrobersyal niyang pahayag kung saan ikinumpara niya ang sarili kay Hitler ay nagpapahirap sa pagtanggol sa kanyang moral na kredibilidad. Para sa mga nagdarasal, ang kanilang aksyon ay maaaring tingnan bilang isang pagpapahayag ng katapatan at paniniwala sa kawalang kasalanan ng dating Pangulo. Tinuturing siyang biktima ng political persecution. Ngunit para sa mga kritiko, ang pagdarasal ay nagiging balakid sa hustisya, nagtutulak ng simpatya para sa akusado sa halip na para sa libo-libong biktima. Mahalagang tingnan ang pagkakaiba ng proseso. Ang ICC ay kasalukuyang nagbibigay kay Duterte ng mga karapatan na hindi natamasa ng mga biktima ng drug war. Ang karapatang magkaroon ng abogado, ang presumption of innocence, at ang paglilitis batay sa due process. Ang mga biktima sa lansangan ay walang ganitong formal na pagtrato. Ang kanilang kapalaran ay madalas na tinatakan ng mabilisan at marahas na pagpatay. Sa kontekstong ito, ang pagpili ng mga Kristiyano na ipanalangin ang kaginhawaan ng akusado sa halip na ang katarungan para sa mga biktima ay nagpapahiwatig ng pagtatangi batay sa posisyon at kapangyarihan. Ang indictment ng ICC ay nagdedetalye ng 76 na tiyak na kaso ng pagpatay, bukod pa sa mas malawak na bilang ng mga nasawi sa drug war. Ang pagwawalang bahala sa mga estatistikang ito upang bigyan diin ang perceived persecution ni Duterte ay nagpapakita ng isang pagbaluktot sa moral na pananaw. Ang issue ay lalong nagiging komplikado dahil sa pakikipag-ugnayan ni Duterte sa mga kontrobersyal na pinuno ng relihiyon. Halimbawa, ang pagiging malupit niya sa Kingdom of Jesus Christ na ang pinuno na si Apollo Kibuloy ay may sariling kaso ng pang-aabuso ay nagpapalabas ng tanong, anong uri ng teolohiya ang pinaiiral? Ang mga kritiko ay nangangatwiran na ang Diyos na tinatawagan sa mga vigil na ito ay hindi ang Diyos ng Ebanghelyo na kumakampi sa dukha at inaapi, kundi isang pagpapaalipi ng pananampalataya para sa politikal na interes at strongman politics. Sa madaling salita, ang panalangin ay nagiging isang kasangkapan upang mapanatili ang status quo ng impunity para sa mga makapangyarihan habang patuloy na binabaliwala ang buhay ng mga walang kapangyarihan. Ang pagdarasal para sa isang pinuno na inakusahan ng malalaking krimen ay hindi isang simpleng gawa ng pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang pampublikong aksyon na may malalim na implikasyong politikal at moral. Kung ang mga Kristiyano ay seryoso sa kanilang panawagan para sa katarungan at katotohanan, ang kanilang panalangin ay dapat na nakatuon sa pagsuporta sa rule of law, sa paggawad ng hustisya para sa mga biktima at sa paghahanap ng buong katotohanan, anuman ang maging kahihinatnan nito para sa sinumang akusado, kahit pa ito ay isang dating Pangulo.